Sara Duterte magre-resign bilang Vice President ng Pilipinas? Gagawin daw ito para siya ay makatakbo sa 2028 presidential elections. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po natin pag-usapan yan, natapos po ang January 31. And for your information, lalo na sa mga DDS, si Bongbong Marcos pa rin po ang presidente natin. Ano nangyari dun sa malakiang rally ni Mike Defensor? Ayan, inaalat na talaga itong si Mike Defensor. Hindi nagtagumpay sa kanilang rally sa Cebu, inaasahan na ngayong araw na to, yung malakiang rally. Dahil kung matatandaan natin, mga 2 weeks ago pa yata yun nung nagtawag si Mike Defensor ng malakihang rally. At ito ay ang panawagang BBM resign. At nung hindi nagtagumpay yung kanilang rally kahapon sa Cebu, ito ay gagawin ng impeach BBM. Hindi ba kasama sa plano na meron dalawang meeting place kung saan doon muna magtitipon-tipon tapos dediretso sila ng EDSA at kapag puno na ang EDSA ay dediretso sila ng Malacanang para pababain si President Bongbong Marcos. Kanina pa ako naghihintay ng mga videos sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero ito lang po ang napanood ko mula sa GMA News. Akala ko ba malawakan at malakihang rally itong Mike Defensor? Ano nangyari? Nasaan na yung sinasabi ni Chavit Singson na one-time, big-time rally? Kasi alangan naman na maghiwalay pa kayo ng rally. Unless, hindi pa ito yung sinasabi ni Chavit Singson na one-time, big-time rally dahil kinakausap pa niya yung mga opisyal ng simbahan, yung mga mag-aaral, yung iba't ibang sektor ng ating sosyedad para sumama sa kanyang one-time, big-time rally. Kung hindi pa kasama yung grupo ni Chavit dito sa malakihang rally ni Mike Defensor, siguradong hindi niya na itutuloy yung kanyang one-time, big-time rally. Dahil kung itong kay Mike Defensor na 2 weeks yatang pinromote nila, wala namang dumating. Ano ang nakita natin? Motorcade. Yan po, napanood ko sa GMA News. Motorcade na lang? Akala ko ba pupunuin niyo yung EDSA? Akala ko ba susugod kayo ng Malacanang? Akala ko ba sapilitan yung pabababain si President Bongbong Marcos? Luhaan na naman kayo. Tumigil na kasi kayo sa kakarali dahil wala pong nangyayari. Never na nagtagumpay yung mga past rallies nyo. So ano ang magiging kaibahan nun? Akala ko ba napakalakas ni Sara Duterte? Nasaan na yung mga supporters ni Sara? Hindi ba dapat tulungan nyo si Mike Defensor at si Chavit Singson? Dahil kung magtagumpay silang pababain si President Bongbong Marcos, ang makikinabang at iuupo ay si Sara Duterte. Nasa na? Hanggang social media na lang kayo. Hanggang ngayon nga yung naglalabasang balita galing sa mga DTS, napakalakas daw ni Sara Duterte. Walang makakatalo kay Sara Duterte. Sigurado daw na kung ngayon gagawin ang eleksyon, makaka 40 million daw ang boboto kay Sara Duterte. 40 million, ito nga lang hindi kayo makabuo ng 4,000. Sino bang makikinabang kapag nagtagumpay itong mga rally ni Mike Defensor at ni Chavit Singson? Hindi ba si Sara Duterte? O nasaan na yung suporta ng mga nagsasabing malakas si Sara Duterte? Boring nga itong araw na ito Hintay ako ng hintay ng mga kaganapan. Wala po. So ibig sabihin, Mike Defensor, tumahimik ka na lang. Although sinabi ni Mike Defensor na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapababa si President Bongbong Marcos. Kailangan niyang isiwalat ang malakihang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Anong isisiwalat mo? Isiniwalat na nga ni President Bongbong Marcos. So wag masyadong paepal. Si Bongbong Marcos, yung presidente natin, ang nag-iisang presidente na naglabas ng korupsyon na yan. So wag nung agawin ang kredito. Hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan dahil alam namin na si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng anomalya. So kung hindi pa kasama dyan yung one-time, big-time rally ni Chavit Singson dahil wala pa siyang mahikayat ng mga taga-simbahan or mga taga-ibang sektor ng society, tumigil na kayo. But I'm sure, wala nang susunod na one-time, big-time rally itong si Chavit at itong si Mike Defensor. Dahil gumising-gising na kayo, wala na pong sumusuporta sa inyo, iilan lang ba? Gaano kahaba lang ba yung motorcade na nangyari kanina sa EDSA? Hindi ba? Nakakahiya naman. Ang tagal niyong pinromote itong rally ninyo,
Tapos ito lang pala ang kaya niyong tao na kumbinsihin na mag-rally? So anyway, kampante pa rin po si President Bongbong Marcos. Siya pa rin po ang presidente natin at kahit na anong gawin ito mga kalaban, hindi nyo mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Rally man or impeachment. Okay, update naman tayo dun sa mga vloggers na nagpakalat ng peking medical report galing di umano sa St. Luke's. Sabi dito sa balita, aaksyonan ng National Bureau of Investigation o ng NBI ang pagpapakalat ng vlogger na si Jack Argota ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga otoridad, iniimbestigahan na ang nasabing fake news matapos itong magdulot ng kalituhan at pangamba sa publiko. Paalala ng NBI, may kaukulang pananagutan sa ilalim ng batas ang sinumang sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na kung may layuning manira o magdulot ng kaguluhan. Sabi pa rito, Jack Argota, posibleng masagpina sa peking PBBM medical record. Sabi ng NBI, iniimbestigahan natin yan dahil sa NBI, isa po sa ating mandato ay bantayan ang seguridad ng ating Pangulo, Vice President, and all the other top officials. Lumalabas ito na national concern, national security na rin po ito. Pero ang balita ko kasama rito sa iimbestigahan ay si Jason Sa. So abangan natin dahil sabi pa ni NBI Acting Director Angelito Lito Magno, hindi lang po ordinaryong tao ang presidente. Tama po ang sinasabi na may karapatan ang tao na malaman ang public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin at magkalat ng fake news. So totoo yan. May karapatan tayo na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente, vice-presidente at mga government officials. Pero hindi po yan nagbibigay ng karapatan na magpakalat ng maling impormasyon. So hihintayin po natin yung araw na isampina nila si Jack Argota at yung mga nagpakalat ng fake medical bulletin na di umano galing sa St. Luke's. So dito na po tayo sa balitang nakalap natin. Actually, nabasa ko to kay Pebbles Talakera. Sabi po dito, ito na ang dapat nyo malaman kung paano naglalaro ang demonyang Vice President ng Pilipinas. Hindi ka mananalo sa 2028 kahit si Baste pa ang patakbuhin mo. Ayaw niya malaman ng taong bayan yung mga pasabog namin ni Sentry, referring to Sonny Trillanes. At ayaw niya ma-impeach kaya magre-resign siya. Ombudsman Boying, dapat bilisan nyo ang pag-aksyon sa isinampang plunder case kay Sarang Magnanakaw. Again, ulitin ko po, binabasa ko lang po yung post ni Talakera. Tuloy ko, inform PT that one of VP Sara's political advisor told us early this evening that before Sara left for Netherlands, Sara said that she is quitting the vice presidency before the articles of impeachment reaches the Senate. Magre-resign na lamang para hindi ma-disqualify sa 2028 presidential election. That the legal team can easily deal with the plunder charges against VP Sara, inaayos na nila and one of VP Sara's DepEd Yusek or OVP Yusek will admit liabilities exonerating VP Sara. May isang DepEd at isang OVP executive na aamin ng pagkakamali at sasabihin na walang alam at pagkakasala si VP Sara. Likewise, meron na silang kausap sa side ni Ram na hindi na mag-testify si Ram. I'm sure ang ibig sabihin dito ni Talakera ay si Ramil Madriaga. They believe na mapapawalang sana si Sara at mananalo pa sa 2028. That's personal knowledge directly from Sara's political advisor, an A1 information. Alamin nyo, sino yung gagamitin nilang Yusek ng DepEd at OVP. Bayad na yan ng tig 1
billion. Kapag nanalo si Baste, papakawalan nila yan. Magre-resign ang demonya kaya wala siyang pakialam since last year na hindi siya nagpapapasok. Ginawa nila lahat ng paraan para matanggal ang presidente pero hindi sila nagwagi. Ito na yung last option nila. Mag-resign si Sara. It's time for Ombudsman Boying Remulla to do his job. Tandaan mo, Ombs Boying, pinagtangkaan ka din nila patayin. Nako, nasa sa inyo po kung maniniwala kayo dito sa pinost ni Pebbles Talakera. Pero posible nga naman kasi, kung hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto at siya ay ma-impeach or ma-convict sa kanyang impeachment trial, hindi na po siya makakatakbo sa 2028. So ang pwede nilang gawin ay mag-resign si Sara para nga naman sa 2028 makatakbo pa rin siya. Well, yan ay kung aabot yung articles of impeachment na ipa-file nila sa February 6 at ito ay makarating sa Senado. Dahil ang sabi naman dito, kapag yung articles of impeachment ay makarating sa Senado, magre-resign si Sara Duterte. So, posible nga naman. Unless maharang na naman yung magfa-file ng bagong impeachment case kay Sara Duterte. Well, sa panahon ngayon, lalo na sa mundo ng politika, lahat posible. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng tangkadin nyo ay mangyayari. Tulad nitong walang katapusang pagnanais ni Mike Defensor at ni Chavit Singson na mapababa si President Bongbong Marcos at maiupo si Sara Duterte. At diyan natin makikita na hindi totoo yung nilalabas nila sa social media na pagkalakas-lakas ni Sara Duterte ni hindi nga nila mapuno yung EDSA. At kahit na anong pagpapakalat ng mga DDS, ng mga fake news at maling impormasyon, tuloy nyo lang. Naghihintay po ang NBI sa mga susunod nyong pagkilos. At may katotohanan kaya itong sinasabi ni Pebbles Talakera? Dahil tandaan nyo, totoo yung sinasabi ni Pebbles na lahat na lang ng paraan para ibagsak si President Bongbong Marcos ginawa na nila. Yung kanilang hindi matagumpay na pag-file ng impeachment case, yung mga rally nila at yung rally kanina na sinabing malakihang rally, one-time, big-time rally, na again, naging support. At yung mga pagpapakalat ng mga fake news ng mga DDS at ang marami sa kanila, pinapanalangin na matigok na daw sana si President Bongbong Marcos. If all things fail at dumating pa tong impeachment ni Sara Duterte sa February 6, posible nga na mag-resign na lang si Sara Duterte para makatakbo pa siya sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.